dito sa San Fernando, Bukidnon. Ito po si Miling Claire Bulod. Maghahatid sa inyo ng mga balita at informasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Pagsisikap at pangangalaga ng unit sa mga tribal warriors o mas kilalang mga bahani, nagbunga at nakatanggap ng pagkilala mula sa lungsod ng Santo Tomas. 89th IB nakilahok sa buong Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan. Tunghayan ang mga kaganapan sa isinagawang child tour ng mga daycare pupils mula sa 5 barangay ng Santo Tomas sa punong himpilan ng batalyon. 89th IB nakilahok sa isinagawang blood donation activity kaugnay sa selebrasyon ng ika-127 taon ng Philippine Army. Ating alamin ang mga hakbangin ng 89th IB para sa kaayusan at seguridad sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng massive awareness campaign sa iba't ibang sektor ng lipunan. Makatao March. Personal na tinanggap ni Lieutenant Colonel Ruel M. Tabas, Battalion Commander ng 89th IB, ang sertipiko ng pagkilala mula sa LGU Santo Tomas na inabot ng alkalde ng lungsod na si Honorable Roland S. Dihasica sa Monday flag raising ceremony at convocation meeting na ginanap sa municipal grounds noong ika-4 ng Marso nitong taon. Ito ay para sa matagumpay na pagdaraos ng 2 araw na bahani orientation at seminar sa 174 na bahani mula sa 5 barangay ng Santo Tomas. Pinagpapatuloy ng unit ang ganitong pagsisikap sa pagbibigay ng kapasidad at kaalaman ng mga bahani bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang komunidad na kinabibilangan. Ang pagkilalang ito ay naglalarawan ng dedikasyon ng unit sa pagpapalakas ng Integrated Territorial Defense System or ITDS bilang mga katuwang ng mga security forces na panatilihin at ipagpatuloy ang natamong tagumpay ng isang insurgency-free Davao del Norte. Bukod sa Fire Prevention Month celebration, ipinagdiriwang din sa buwan ng Marso ang mga kababaihan. Ito ay upang kilalanin ang lahat ng kababaihan sa kanilang napakalagang kontribusyon sa lipunan, ipagdiwang ang kanilang mga nagawa at bigyang pugay ang kanilang lakas na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Kaugnay dito, nagkabit ng tarpaulin ng mga kababaihang kasundaluhan ng unit sa kick-off ceremony ng selebrasyon ng ika-3 ng Marso pagkatapos ng Monday flag raising ceremony na nakaangkla sa temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patunayan. Bawat babae ay may istorya ng kanyang pagiging bayani kahit saang lupalop ng mundo man siya mapadpad. Ang mga babae ay nagbibigay kulay sa mundo, nagbibigay humpay sa mga pusong sawi, nasaktan at malumbay. Sila din ay may taglay na kakayahang pangitiin ng mga taong nawalan ng pag-asa at matitigas ang puso sa pamamagitan ng kanyang taglay na kapangyarihang mapagmahal at mapag-aruga. Iba't iba man ang istorya ng buhay ng kababaihan, ngunit nagkakaisa upang magbigay inspirasyon sa mga mamamayan. Katulad na lamang ng mga babaeng kasundaluhan na tumayo at nanindigan at pinatunayang mali ang diskriminasyon ng lipunan na ang pagsusundalo ay para lamang sa mga bruskong kalalakihan. Kung kaya't patuloy na palalakasin ng unit ang advokasya sa pagsuporta sa mga kababaihan kung saan ang bawat babae sa kahit anumang propesyon kagaya ng pagsusundalo ay maipagdiwang, mapangalagaan at mapahalagahan. Mainit na sinalubong ng Makatao Troopers ang mga mag-aaral ng daycare mula sa Child Development Center or CDC ng Santo Tomas na pinangunahan ni Miss Marita Gumilan, Child Development Center Federation President, sa kanilang educational tour na ginanap sa headquarters ng batalyon, Puroknara, Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte noong ika-7 ng Marso ngayong taon. Layunin ng educational tour na ipaalam sa mga mag-aaral ang papel ng mga kasundaluhan sa lipunan. Sa okasyon na ito ay nabigyang oportunidad ang mga kabataan sa isang aktwal na experience sa tahanan ng Makatao Troopers habang nakikipagkaibigan sila sa kanilang kapwa mag-aaral. Sa nasabing aktibidad ay may 3 istasyon na pinuntahan ng mga kabataan na kung saan ipinapakita sa kanilang iba't ibang kakayahan ng mga kasundaluhan sa pamamagitan ng static display, armaments display at iba't ibang sasakyan ng unit at higit sa lahat ang iba't ibang uniforme ng mga kasundaluhan.
Binigyang aliw naman ng masigasig na sayaw ni Corporal Yumi ang 257 mag-aaral kasamang kanilang mga magulang at guro. Sa huli, binibigyang diin ng Makatao Battalion ang kahalagahan ng pagbibigay ng malawak na kalaman sa mga bata na magsisilbing pundasyon para sa kanilang pag-aaral at pag-unlad bilang mga tagapagtaguyod ng bansa, gayon din sila ay hinikayat na mangarap ng mataas para sa kanilang hinaharap. Isang matagumpay na Philippine Army-wide simultaneous blood donation activity na may temang Dugo Mo, Dugo Ko para sa bawat Pilipino ng Bagong Pilipinas ang naisagawa kaugnay sa Health and Wellness Fair 2024 ng Philippine Army's 127th founding anniversary sa buong Pilipinas noong ika-8 ng Marso ngayong taon. Nakisang 89th IB sa paglulunsad ng nasabing aktibidad, katuwang ang 27th IB at ang City Health Office ng Panabo. Ang aktibidad na ito ay nagpapaalala sa bawat mamamayan sa kalagahan ng pagpapanatili ng maayos na kalusugan upang makapagbigay ng tulong at makipagsalba ng buhay ng mga taong nangangailangan ng dugo. Kaisa ang buong Makataong Batalyon sa buong buwan ng mga aktibidad upang ipagdiwang ang kalakasan, kahandaan, pagkakaisa at mga natamong tagumpay ng Philippine Army at patuloy na magsisikap upang mapaunlad ang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino at bansang Pilipinas. Isa sa mga binigyang tuon ng Makatao Batalyon ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga ordinaryong sibilyan at mga kasundaluhan upang paigtingin ang peace and security efforts sa bawat komunidad sa buong lugar ng nasasakupan. Iilan sa buong linggong MAC activity ay ang pagbisita ng unit sa 80 habal-habal drivers ng Barangay Inibusad, San Fernando, Bukidnon at 100 habal-habal drivers ng Barangay Kibungkog, San Fernando, Bukidnon noong ika-7 ng Marso taong kasalukuyan. Maliban dito, nagsagawa din ng MAC sa mga residente ng Barangay Kawayan ang unit na pinangunahan ng Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Roel M. Tabas at Captain Jeff T. A. Abe na ginanap sa Barangay Kawayan, San Fernando, Bukidnon noong ika-3 ng Marso. Sa bawat MAC activity ng unit ay ibinibida ang kultura sa seguridad kung saan inaanyayahan ang mga ordinaryong mamamayan na makilahok sa peace and security initiatives para matamo ang mapayapang komunidad. Hindi naman mahuhuli ang mga kasundaluhan sa pamimigay ng leaflets matapos ang mga lectura at film showing activity. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89th IB. Para sa tao, bayan at Pilipino.